What's up? Planning to visit the United States in 2025? Bago ka makarating sa Land of the Free, kailangan mo munang dumaan sa US visa application process. At yes, kasama na dito ang biometrics bago ang interview. Kung first time traveler ka o gusto mong mag-renew, this video will guide you step by step. So, punta tayo sa first step, part 1. And by the way, ang video na ito ay tungkol sa tourist visa B1, B2. Okay? So first, kailangan nyong kumpletuhin ang inyong DS-160 form. So, kailangan nyo pumunta sa CEAC website, nandiyan sa inyong mga screen, fill out nyo yung DS-160 online non-immigrant visa application. Kailangan i-provide yung mga personal details, ang travel plans, ang yung background information. Tapos, kapag natapos na kayo, save nyo, print, and kunin nyo yung confirmation page. Yun yung kailangan nyo i-print kasi may barcode yon. At make sure na natatandaan nyo yung lahat ng inilagay nyo doon sa DS-160. Make sure na tama sila at totoo. Okay? At tip number 1, keep your application ID for reference later. Step 2, pay the visa fee. Visa fee for B1/P2 or tourist business is 185 or roughly 10,000 to 11,000 pesos. So, yung payment can be done online or over the counter through BPI or RCBC or any other buy center. Actually, makikita nyo naman doon sa payment process. And after paying, save the receipt. So this is important. This is for your appointment. Create a profile at the UST Travel Docs website. Go to www.ustraveldocs.com/ph. Register and create a profile. Then link your DS-160 confirmation number. Then, kailangan nyo mag-schedule ng dalawang appointments. First, yung Visa Application Center for Biometrics. Second, yung inyong US Embassy interview. So, yes guys, ganon. Dalawa na ngayon. Hindi na tulad dati na isa lang ang process natin, na diretso lang tayo dun sa US Embassy para sa interview. Ngayon, nakahiwalay na yung biometrics tsaka yung interview proper. Yung biometrics, dito yun sa Parkal building. Okay? Sa Parañaque. Okay. So, ano bang nangyayari dun sa biometrics? Pagpunta nyo dun sa Parkal building sa Parañaque, usually, pwede nyong i-schedule nilang a day or two bago yung US visa interview. Actually, depende po sa inyo kasi kayo naman mag-i-schedule yan. Then, ang kailangan nyo expect, to, una, magdala lang kayo ng passport. Then, yung DS-160 confirmation number. Confirmation page. I'm sorry. Yun lang. Wala nang iba. Tapos, pwede din kayo magdala ng passport photo or ng visa photo na ginamit yun dun sa DS-160. Just for, ano lang, for baka kasi hanapin. Then, wala na kayong kailangan ibang dalhin. Yun lang. Kasi doon, kukunin yung fingerprints nyo, then photo, yun. At least 15 minutes bago yung scheduled time for biometrics, dapat naandun na kayo. Kasi papakyatin kayo sa 3rd floor ng Parkal building. And mabilis lang ang proseso. I think wala pang yung biometrics proper, wala pang 5 minutes. So, parang all in all, mga 10 minutes lang kayo, 10 to 15, aakyat, then pipila. May mga, ano naman doon, meron namang mga mag-a-assist. So, napakadali lang. Then, after nun, sa visa interview na kayo. Hindi nakapag-process na kayo ng biometrics, na-schedule na kayo ng inyong US visa interview. So, nandito na tayo sa interview proper. Sa US Embassy yan, sa Ross Boulevard. So, mainam, mag-dress kayo ng casual lang. Smart casual is fine. So, ang kailangan nyo lang dalhin talaga, passport,
DS-160 confirmation, yung appointment confirmation, yung visa fee receipt, kasi just in case natin. Well, pwede din kayo magdala ng mga optional lang naman, bank statements, employment certificate, yun, proof of ties sa Philippines. Well, basically, ang totoo, hindi naman siya hinahanap. Nung in-interview ako para sa visa application, sa interview, ang hinahanap lang sa akin passport. Wala nang iba. Yun lang. Passport lang. So, wala nang iba. Pagpasok nyo doon, so dapat maaga din kayo. I suggest mga 30 minutes or an hour bagong interview nyo, nandun na kayo. Kasi mula sa labas ng embassy ay papapasukin, may pila naman. So, may mag-guide step by step, then they will make sure na tama yung inyong confirmation dun sa schedule. Meron din silang listahan kung sino yung mga nakaschedule. So, hindi kayo maliligaw. Nalagyan ng sticker yung passport yung sa likod. Then, after merong several processes, merong pre-interview, pre-screening. Then, after, I think, 3 processes, pre-screening. Then, after ng pre-screening, sa pre-screening, may mga questions din yan. Tatanungin din kayo ng several questions. Para interview siya. Kung saan kayo pupunta, gano'n ang purpose. Pero, wala namang bearing. Then, next yung biometrics validation. I-validate nila na yung naando sa interview, sila din yung pumunta ng biometrics. So, check lang sa kamay, yung inyong mga daliri, yung biometrics, then i-validate. Then, after visa interview, proper na. So, ano ba yung mga tinatanong? Ito yung karaniwan na tanong natin. Ano ba yung tinatanong sa US visa application interview? Una, sa akin, sa personal, tinanong lang sa akin, ano yung purpose ng pag-travel mo abroad? Travel mo sa US, sabi ko, gagala lang. Nanonood ako ng tennis, US Open Tennis. Sa August ito, ng September. Then, ang alawang tinanong, may kamag-anak ka ba? Kamag-anak ka ba sa Amerika? Sabi ko, wala. Kasi wala naman talaga akong kamag-anak. Then, tinanong nila kung anong trabaho ko. Sabi ko, engineer ako sa Philippines. Then, nakita naman kasi nila doon nasa DS-160 mo, nandun sa computer nila. So, basically, binabasa, nire-review lang nila yun and they will validate. Ang nag-struck sa akin na tanong niya kasi, 2 beses na akong tinanong kung may kamag-anak ako. Sabi ko, wala. Sabi ko, do you have a relative in the States? Sabi ko, no, I don't. Then, may tinanong siya ulit, o yun, saan ang plano ko, ganyan. Then, after tinanong niya ulit, do you have a relative in the States? Sabi ko, no, I don't. So, bakit tinanong ulit? I think, inaalam nila kung honest ka. Why? Kasi prior sa akin, merong isang family. So, 4 sila. Nandun yung tatay, tsaka yung 3 anak. And sabay-sabay sila kasi pag family, pag group ang interview. And the consul saw that the mother of the family is already in the States. So, tinanong sila, so your mom is already in the States? They said, yes. So, what's the status of your mother here? Di sila nakasagot kaagad. Ang sabi lang nila, tinanong pa ng consul, is she green card holder, a citizen? Then, hindi sila sure. So, I think, malaking bearing talaga yung honest ka, alam mo yung laman ng DS-160 mo, at kung may kamag-anak ka doon, lalo na kung magulang, kapatid, dapat alam mo kung ano yung status nila doon. Kasi parang ang weird na hindi mo alam kung ano yung status nila doon. Kasi, pupunta ka doon, nandun yung nanay mo, hindi mo alam yung status nila. Then, ang dami pang tinanong sa kanila kasi madami nga sila. But, after, na-reject na sila, binigyan sila ng blue slip na ibig sabihin, your visa is denied. Then after nila, meron isang estudyante naman, I think college student, tinatanong lang din siya kung sino yung, asin bata pa siya, at kung sino yung magpa-finance ng travel niya, anong gagawin niya doon. Then after, within 3 minutes, your visa is approved. You can expect your visa, your passport with your visa approval, ganyan, certain days, 2 or 3 days, or a week.
Yan, so sa akin yung after, hindi niya binalik passport. Sabi, congratulations, your visa is approved. And of course, I'm happy kasi masaya kasi may na-approve yung visa ko kahit kahit wala akong pinakitang any financial statement, bank statement, or other supporting documents. Well, ang totoo, ang pinakamalaking bagay talaga, yung sa interview kailangan honest ka. Pangalawa, dapat alam mo yung detalye ng DS-160 mo. Kung may nilagay ka doon na pupuntahan, na kamag-anak, dapat alam mo yung estado nila, yung status nila, saan sila nakatira. Kasi, tatanungin sa'yo yun. Pag hindi ka nakasagot, they will think na hindi ka totoo. Baka nagsisinungaling ka. Baka may, yun, syempre. Then, kahit naandun pa yung magulang mo, baka hindi ka ma-approve. Sayang. So, gano'n. So, yun nga, after 3 days, na-receive ko na yung passport ko with visa approved. Yay! Gano'n. 10 years, multiple entry through LBC. So, napakabilis lang. Nangyari lang yung booking ng application process sa biometrics and interview and delivery ng passport pabalik sa akin within a week. Literally 7 days after. So, ayan. Yan yung updated US visa application process ngayong 2025. To summarize, meron tayong biometrics at merong actual interview sa US Embassy. Kaya kung may tanong ka pa, comment mo na lang sa baba at susubukan kong sagutin. At kung makatulong naman itong video na to, bakit hindi ka na mag-like, subscribe, at i-share sa mga kaibigan mong gustong bumiyahe pa Amerika. So, see you sa US and sana ma-approve ka din. Congratulations in advance.